Philippines was blowing up with outsourced jobs. I'm an American living in the Philippines. Of course, I'm sweating 365 days a year. Got the top opportunity to serve as a biochemistry expert through the Peace Corps response at the University of the Philippines. Boss, you don't come tomorrow, okay? Kain muna ang stuff. Napapansin mo rin ba na parang dumarami na ang mga Amerikano dito sa Pilipinas? Makikita mo sila sa mga cafe, sa mga palengke o minsan ay sa tabing dagat habang nakalaptop at umiinom ng buko shake. Pero bakit nga ba sila nandito? Ano ang meron sa Pilipinas na wala sa Amerika? Ngayong 2026, tinatayang nasa 600,000 hanggang 750,000 na mga US citizens ang tila tumatakas mula sa sarili nilang bansa. Bakit nga ba mas pinipili nilang manirahan dito sa Pilipinas? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga dahilan kung bakit tila ang Pilipinas na ngayon ang bagong paraiso para sa mga Amerikano. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Alam nyo ba na sa kasalukuyan ay parami na ng parami ang mga Amerikano na kusang umaalis sa Estados Unidos para tumira sa Pilipinas? Hindi dahil wala na silang pera, kundi dahil may hinahanap silang isang bagay na unti-unti nang nawawala sa Amerika. Una na dyan, hinahanap nila ang ginhawa na hirap nilang hanapin sa Estados Unidos. Marami sa kanila, lalo na yung mga nasa edad na 20s hanggang 40s, ang unti-unti nang napapagod sa takbo ng kanilang buhay. Pagod sila sa sobrang taas ng mga gastusin mula sa renta, pagkain hanggang sa basic na mga pangangailangan. Pagod na rin sila sa mabilis at walang tigil na trabaho, kung saan halos wala na silang oras para sa kanilang sarili, sa pamilya at kahit sa simpleng pagpapahinga man lamang. Sa araw-araw na mga routine nila, parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa kanilang buhay. Umiikot lamang ito sa trabaho, sa mga bayarin at sa paulit-ulit na mga stress. At kahit nga kumikita sila ng maayos sa Amerika, pakiramdam nila ay kulang pa rin ito dahil mabilis ding nauubos dahil sa mataas na gastusin. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ayon sa ilang surveys, dumarami ang mga Amerikano na seryosong nag-iisip na lumipat na sa ibang bansa. Hindi lang para makapagtipid kundi para makahanap ng mas maayos na kalidad ng buhay. At sa lahat nga ng kanilang pinagpipilian, isa sa madalas na tinitingnan ay ang bansang Pilipinas. Dahil dito ay nakikita nila ang posibilidad ng mas simpleng pamumuhay, kung saan hindi mo kailangan magtrabaho ng sobra-sobra para lamang mabuhay ng maayos. Isang lugar kung saan may balance ang buhay, may oras ka para sa sarili at may pagkakataon kang i-enjoy ang bawat araw. Pangalawa, mas abot kaya ang pamumuhay dito sa Pilipinas. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit marami sa kanila ang naaakit lumipat sa ating bansa. Sa halagang nasa 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos, makakaupa ka na ng maayos at komportableng apartment sa mga lungsod gagaya ng Cebu, Iloilo o Davao. Hindi ito luxury level, pero sapat para sa isang desenteng pamumuhay na malinis, maayos at ligtas. Pagdating naman sa pagkain, sa halagang nasa 150 pesos lamang ay maaari ka nang mabusog sa isang kainan. Kung ikukumpara sa Estados Unidos, kung saan kahit ang simpleng pagkain lamang ay talaga namang napakamahal, malaking ginhawa ito para sa kanila. Pati na rin ang mga basic utilities katulad ng internet, kuryente at tubig ay talaga namang mas mababa ang gastos dito sa Pilipinas. At kung gusto nilang mag-hire ng mga katulong sa bahay, katulad ng kasambahay or part-time helper, kaya rin itong isama sa kanilang budget. Isang bagay na halos imposible sa Amerika dahil sa taas ng labor cost. Para sa marami, ito ang unang pagkakataon na naranasan nilang mabuhay nang hindi palaging hinahabol ng mga bills
o ng kanilang trabaho. Hindi na nila kailangan mag-overtime para lang makaraos sa kada buwan. Ang ikatlo ay ang healthcare na maayos pero hindi ganong kamahal. Alam naman natin na sa Amerika, grabe kung maningil ang mga ospital. Pero dito sa Pilipinas, may mga private na mga hospital na world-class ang serbisyo at karamihan nga sa mga doktor ay marunong mag-Ingles. Kaya hindi na nga sila nahihirapan. Isang check-up na nasa 1,000 lamang ang halaga. May mga international health insurance din na abot kaya at mas kampante silang tumira rito ng pangmatagalan. At syempre, isa pang plus ay ang likas na kabaitan at ang hospitality ng mga Pilipino. Kaya kahit malayo sila sa kanilang pamilya, pakiramdam nila ay hindi sila nag-iisa. Madaling makahanap ng kaibigan, ng komunidad at minsan ay ng bagong tahanan. Bukod sa abot kayang pamumuhay, may isa pang dahilan kung bakit mas pinipili ng mga Amerikano ang Pilipinas. Ito ay ang remote work. Simula nung magpandemya, lumawak ang mundo ng online jobs. Maraming Amerikano ang napagtanto na hindi pala nila kailangang manatili sa Estados Unidos para kumita ng dolyares. At dito nga, pumapasok ang ganda ng Pilipinas na isang paraisong abot kamay habang nagtatrabaho sila online. Ngayong 2026 mga kabayan ay mas pinadali na nga ng gobyerno ang pananatili rito ng mga digital nomads. May mga visa na para talaga sa mga remote workers at may mga incentives pa ito para sa mga tech professionals. Dahil dito mas dumarami ang mga co-working hubs sa mga lugar kagaya ng Dumaguete, Siargao at ilang bahagi ng Palawan. Makikita mo silang nagtatrabaho habang nasa beachfront cafe, may tanawing dagat sa harap at naka-fiber optic internet. Oo, kung iisipin mo ay para talaga silang nagbabakasyon pero syempre seryoso ang kanilang mga trabaho. Kaya naman kung remote worker ka, bakit hindi mo gawing beach break ang coffee break mo? Pero hindi lang trabaho ang habol nila. Isa pang malaking dahilan ay ang ganda ng kalikasan dito sa Pilipinas. Sabi nga nila ay, you can't heal in the same place that made you sick. Kaya naman maraming Amerikano ang pumipili ng lugar kung saan pwedeng huminga, makalapit sa kalikasan at mabuhay ng napakasimple. Sa mahigit na 7,000 islands ng Pilipinas, hindi ka mauubusan ng destinasyong mapupuntahan. May mga turquoise lagoon sa El Nido, rolling hills sa Bohol at waterfalls na tila ba fantasy scene sa mga pelikula. Para sa mga dating sanay sa siksikang traffic at mahabang pagkukommute, parang isang himala ang buhay kung saan pwede kang maligo sa dagat o mag-hiking kahit araw-araw habang ikaw ay nagtatrabaho. Kahit nga ang mga lungsod na kagaya ng Cebu at Davao ay may madaling access sa dagat at sa kabundukan. Kaya hindi nakakagulat kung mas malusog, mas masaya at mas kalmado ang mga expat na naninirahan dito sa Pilipinas. Idagdag na rin natin na isa sa pinakaminahal nilang aspeto ng pamumuhay dito ay ang kultura ng mga Pilipino. Marunong kasi tayong mag-Ingles na isang malaking kalamangan para sa mga Amerikano. Hindi na nila kailangan mag-aral ng bagong wika para makipag-usap, magbukas ng bank account or magpa-check up. Pero higit pa nga sa lengguwahe, ang tunay na nakakapukaw ay ang mainit na pagtanggap o ang hospitality ng bawat Pilipino. Sabi nga ay hindi pa man lumilipas ang isang linggo, iniimbitahan na kaagad sila sa mga piyesta o sa mga karaoke nights. Marami sa kanila ang nagsasabing mas nararamdaman nilang belong sila rito kaysa sa sarili nilang bansa. Ibang klaseng araw talaga ang puso ng isang Pilipino. At kung pangmatagalan naman ang kanilang paninirahan dito sa Pilipinas, may mga real estate options din para sa mga expats. Bagamat hindi sila pwedeng magmay-ari ng lupa, pwede silang pumili ng mga kondo o mag-lease ng lupa sa limitadong panahon.
sa mga lungsod kagaya ng Maynila, Cebu at BGC, may mga bagong condo developments na akma sa kanilang lifestyle. Merong mga pool, gym, and even security. Ang lahat ng ito ay sa presyong mababa kumpara sa Amerika. Isa rin sa mga usapin ay ang kaligtasan. Kontra sa iniisip ng iba, sinasabi ng maraming Amerikano na ligtas ang Pilipinas, lalo na sa mga lugar katulad ng Cebu, Tagaytay at Davao. Itinuturing nga itong expat-friendly zones kung saan mababa ang krimen at malakas ang presensya ng mga otoridad. May mga proyekto rin ang gobyerno para mas mapabuti ang infrastruktura at seguridad ng ating bansa. Kaya para sa mga US citizens na galing sa mga lungsod na may problema sa karahasan, droga at tensyon sa lipunan, malaking ginhawa ang makalipat dito sa ating bansa. Bukod pa nga rito mga kabayan, hindi rin naman talaga biro ang ugnayang politikal ng Pilipinas at Amerika. Malakas ang diplomatic support na natatanggap ng mga Amerikano rito at mas maluwag nga ang visa options para sa kanila. Kaya naman kung marunong silang rumespeto sa kultura, malaki ang posibilidad na mamuhay sila rito ng tahimik at maayos. Para naman sa mga edad 50 pataas, mayroong espesyal na benepisyo ang Pilipinas. Ito ang Special Resident Retirees Visa o SRRV. Sa pamamagitan nito ay pwede silang manirahan dito ng pangmatagalan at may mga benepisyo katulad ng multiple entry, tax perks, and even discounts. Para naman sa mga retiradong Amerikano, ang Pilipinas ay parang reward sa kanilang dekada ng pagtatrabaho. Mura ang pamumuhay, masayahin ang mga tao at may pakiramdam ng komunidad na minsang nawawala na sa modernong lipunan. Ngayong 2026, mas naging favorable pa nga ang lahat para sa kanila. May mga bagong polisiya para gawing mas madali ang long-term stay ng remote workers, retirees at digital nomads. May usapin din tungkol sa tax treaty sa pagitan ng US at Pilipinas na maaaring magtanggal ng double taxation. Ibig sabihin, mas mapapanatili ng mga Amerikano ang kanilang kinikita habang naninirahan dito nang hindi kinakain ng buwis mula sa dalawang bansa. Idagdag pa natin ang tropical na klima. Masarap na mga pagkain at mababait na tao at ang gabing punong-puno ng kasiyahan katulad ng mga karaoke. Sino ba naman ang hindi mahuhulog ang loob at gugustuhin dito na nga manirahan sa ating bansa? Marahil iniisip natin bilang Pilipino na parang mahirap ang buhay sa ating bansa. Pero kung ating unawaing mabuti, malinaw na ipinaparating na maraming dahilan kung bakit dinarayo ng mga Amerikano ang Pilipinas dahil ang nakakalungkot, mas na-appreciate pa nga nila ang ating bansa kaysa sa ating mga tunay na Pilipino. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.